Sabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So umuulan pa po ba sa inyong lugar? Water lakay, medyo wet. Medyo tumigil na rito sa bandang Pasayan. like the way he Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. on my At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 4 ng buwan ng Setyembre. the blues days Klase sa maraming lugar sa Metro Manila at karatig probinsya. Kinansela dahil sa mga pag-ulan. will happen. Mga magulang at mga estudyante na buwisit naman dahil sa masyado ng late na announcement ng suspension of classes. Raindrops keep falling. Pagpapakawala ng tubig sa Ipo, ang Buklaw at Binga Dams nagpapatuloy dahil sa walang tigil na pag-ulan. Red, Nako mga kuya ha, mga drivers, truck drivers, jeepney drivers, never gonna full tankan nyo na. complain. Dahil may gitna pisong taas presyo sa diesel, nako Diyos ko po. At kerosene at gasolina, abay nakaamba na naman bukas. Sa gasolina at atas ng 50 sentimos. Price ceiling sa regular at well-milled rice kasado bukas. Will happen. Pag-question naman sa taas pasayan ng LRT1 at LRT2, ibinasura ng Department of Transportation. Drops are falling on Pangulong BBM lumipad pa Indonesia para dumalo sa ASEAN Summit. Bilateral meeting sa ilang leader ng bansa dadaluhan ng Pangulo. cars. Bagong tendas line map ng China magpapatindi ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay babala ng isang international security expert. Ako, ito na nga. Higit kalahating milyong pisong retirement pay ni Wilfredo Gonzales ipinasosoli ng PNP. Feet are too big. Samantala, budget naman ng Office of the Vice President at Department of Education Drops are falling. abay lumusot na sa pagdinig sa Senado kanina. Just give me some talk. Nakalulungkot na balita, lumang pader biglang gumuho. Ilang kabahayan na bagsakan sa Valenzuela, isa ang patay. Sleeping on Samantala, close van na punong-puno ng mga delata bumaliktad on my sa NLEX. head. Ano yan, mga sardinas ba? Corn beef ba yan? Spam? Luncheon meat ay. Maling? Pwede na. They say Nagdulot ng grabeng traffic? feed me. It won't Wala bang namulot? Oo, yun nga iniisip ko, lakay, pamulutan yan. No? Di ba pinag-agawan yan? Posible yan. Samantala, nabwisit ang maraming mga magulang. drops keep falling. Pati na mga estudyante dahil sa natrasadong pagsuspinde ng klase sa ilang lugar o halos lahat ng lugar dito sa Metro Manila. Crying Umangal sa late na pagpapauwi ng mga mag-aaral ang maraming magulang sa rain back. Sergio Osmeña High School sa may barangay San Francisco del Monte, Quezon City. Paliwanag ng mga gulang at guardians, hindi sana nag-aksaya ng pagod. Nabasa sa ulan at lumusong sa baha ang mga estudyante at kasama na ang mga magulang kung ginawa ng mas maaga ang suspension ng classes. Ganito rin ang punan ng maraming magulang at guardian sa P. Gomez Elementary School sa may Santa Cruz, Manila. Pati na mga estudyante sa college sa iba't ibang mga pamantasan ay umalma din. Mag-alas 10 na kasi ng umaga ng nag-utos ng suspension ng klase ang Manila LGU. Si Mayor Hani Lacuna at maraming estudyante ang nasa kanilang mga paaralan. Actually, hindi lamang Manila. Ayan, maging sa ibang bahagi po ng halos lahat ng Metro Manila. Kanina,
nandun Ikaw na sa din ba? eskwela na si Elise. Oh, si yung Pinauwi chikiting na lang. mo, ha? Oo, pinauwi. Nakapasok na rin sa Nakapasok eskwela na, nung oo. Pero alas 10 na. alas 10 na, Oo, ayan na. pinauwi. Pero kahit na, ha? Mm. Sayang yung mahal-mahal ng gasolina. Ayan, sayang yung pagod. Totoo. Mhm. Samantala, posibleng tumagal pa ng ilang araw ang pagbabawas ng tubig ng mga dam sa Luzon. Ito ang sinabi ng Pag-asa Hydrometeorology Division sa harap ng walang tigil na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Tinukoy ni Pag-asa Hydrologist Sonia Serrano ang Ipo, ang Buklaw at Binga Dam na kasalukuyang nagpapakawala ng tubig. Sa 6 a.m. update ng Pag-asa kanina, 5 gate ng Ambuklaw daw ang nabukas o nakabukas. 6 naman na gate ang nakabukas sa Binga Dam at 1 gate naman sa Ipo. Hindi matiyak ng Pag-asa kung hanggang kailan tatagal ang pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Narito si Serrano. Depende po sa level po ng tubig. Sa ngayon po kasi nasa 101.07 meters po ang Ipo. Kaya inaasahan pa rin po natin magpapakawala sila ng tubig sa siguro sa susunod na araw. Sa mga susunod na araw. Hanggat hindi po na-reach yung 101 o pababa po yung level ng tubig po sa Ipo Dam, magpapakawala pa rin po sila. Samantalang ito pong Ambuklaw Binga naman po, hanggat malakas pa rin po pag-ulan sa kabundukan, sa watershed po nila, patuloy pa rin po magpapakawala yan. Ang ano na nga lang daw, tinatanggap naman po ng San Roque Dam na wala pa naman po sa normal high water level. Samantala, umabot naman sa mahigit kalahating milyong katao o 140,000 families ang epekto ng bagyong Guring, bagyong Hana at hanging habagat. Batay sa report ng NDRRMC, umabot naman ng 3,251 individuals ang nananatili pa rin sa 52 evacuation centers. Samantala, 2 naman ay nireport na namatay sa magkakasunod na bagyo. Isa ang kumpirmado na at for validation naman ang isa pa. Kasama na rin dito ang nawawalang hinihinalang nalunod sa Marikina River nitong nakalipas na linggo. Samantala na itala sa mahigit na 580 million na pesos ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura at 130 million na naman ang napinsala sa mga infrastruktura. Sa iba pang balita ng aksidente at tumihaya ang isang closed van dahilan na matinding trapiko sa NLEX o North Luzon Expressways kaninang umaga. 4 na lane ng northbound lane sa pagitan ng May Kawayan at Valenzuela ang nabarahan ng closed van na may plakang NBE 2229. Napag-alaman sa driver nitong si Joey na puno ang sasakyan ng mga delatang produkto na kanilang ihahatid sa mga tindahan. Gumamit ang pamunuan ng NLEX ng 2 truck upang maitabi ang van at dumaloy ng maayos ang trapiko sa NLEX northbound lane. Wala namang nasaktan sa aksidente sa NLEX pero nagdulot ito ng maagang usad pagong na trapiko habang umuulan. Wala bang nang agaw? Wala bang nanguhan ng mga dilata? Baka napigilan kasi umuulan nga eh. At saka NLEX yan eh. Ay, siguro kung sa Manila EDSA. yan. EDSA o kaya dito sa mga Ross Boulevard Yan. lang. Divisoria, ay ubos na yan. Oo. Samantala, nako, eto na mga kuya, ha? Full tank nyo na, ha? Eto naman po mabigan ang panibagong bagyo. Bagyo para sa mga motorista. Panibago na ng mga pagtaas ng presyo ng petroleum products ang nakaamba sa araw ng Martes. Unang Martes ng Setyembre. Batay sa anunsyo ng mga oil company, sa tatas ang presyo ng diesel ng 1 peso and 20 centavos kada litro mga kuya. 1 peso and 10 centavos kada litro ng kerosene. Habang tinatayang 50 sentimos naman ay tataas sa presyo ng gasolina. Ito na ang ikawalong linggong pagtaas ng presyo ng petroleum products. Mula noong July, tumaas na ang presyo ng diesel sa halos 15 pesos, sa kerosene halos 13 pesos, at sa gasolina ay umabot naman sa halos 10 piso.
Samantala, mamamahagi ang Department of Budget and Management ng fuel subsidy o ayuda sa public utility vehicle drivers at operators sa loob ng linggong ito. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, nagsumiti na ang Department of Transportation ng Joint Memorandum Circular para ilabas ang pondo. Nasa 3 bilyong piso ang inilaan sa fuel subsidy program na ipamamahagi sa cash cards at sa piling mga gasolinahan. Tatanggap ng 10,000 piso ang mga nagmamaneho ng modern jeep at UV Express at 6,500 pesos naman ang tsuper ng traditional jeep. Bibigyan naman ng 1,200 pesos na ayuda ang mga motor taxi at delivery service riders gamit sa pamamagitan ng e-wallet. Samantala, tatanggap din ang mga tricycle drivers ng 1,000 piso sa kanilang kukuhanin sa lokal na pamahalaan kung saan sila ay residente. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Nako mga misis ha, ayan yung sa bagay para sa mga wala pang nabibiling bigas. Ayan, good news ito dahil bukas kasado na po ang implementasyon ng pagpapatupad ng bagong presyo ng bigas. Regular at well-milled rice talagang 41 hanggang 45 pesos kada kilo. Samantalang malungkot na balita para sa mga sumasakay ng LRT at LRT1 at LRT2. Aba yung kahilingan po na wag ipatupad ang fare increase sa LRT1 at LRT2. Naku, tinabla. Ibinasura ng Department of Transportation. Samantala migit kalahating milyong pisong retirement pay ng kontrobersyal na si Wilfredo Gonzales ipinasosoli ng Philippine National Police. Hindi pa nagastos yan. Baka ubos na lakay. Abono na lang. At ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide. Doktora Isa Suntay, alas 4:21. Diba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, diba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. 112. Ha? Ang bilis, ha? Pasko na? Yes! Standby sa ating mga reports. Ipinahayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na tuloy pa rin ang pagpapatayo ng PAGCOR ng mga school buildings, mga e-libraries, socio-civic centers, community wellness centers at lalong-lalo na ang pagtatayo ng mga evacuation centers. Ayon kay PAGCOR Chief Chairman and CEO Al Tenco, ito ay bahagi ng kanilang advocacy matapos silang mag-remit ng 671 bilyon na peso sa pamahalaan. Sabi ng PAGCOR Chairman, 50% ng remittances sa National Treasury ay napupunta sa PhilHealth para pondohan din ang universal healthcare. At ito ay sa pagtulungan din ng Bloomberry. Nakatakda ring ilunsad ngayong taon ang ahensya ang Bawat Buhay Mahalaga Serbisyo Caravan sa iba't ibang local government units upang paglingkuran naman
ang mga maralitang mga mamamayan. Samantala na sa ating linya si Chairman Leonardo Montemayor, ang Chairman of the Board ng Federation of Free Farmers. Alamin nga natin kung ano ang epekto sa mga magsasaka nitong Executive Order number 39 na pinirmahan inisyo ng Pangulong Marcos na magkakabisa na bukas. Chairman Congressman Montemayor, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, kasamang Deo. Yes, sir. Ayan, Congressman Montemayor, sir. Ano po ang magiging epekto nitong price ceiling? Ito ba'y makasama? Ayan. Sa kita ng ating mga farmers ngayong bababaan po. Ayan, 41 to 45 pesos na naman po ang presyo ng bigas. Sa tansya namin, Deo, makasasama po. Oh. Kasi nung in-announce po inilabas po itong executive order, nakatanggap agad kami ng mga ulat mula sa mga iba't ibang lugar na bumaba po yung bilihan po ng mga trader natin sa palay ng ating mga magsasaka. So mukhang around 20% or more daw ang pagbagsak po ng presyo ng palay. Kasi siyempre yung mga trader po, bumibili ng palay sa kanila, kinocompute nila yung kanilang kikitain. Kung mababa yung bentahan po sa retail, pipilitan po nila yung presyo po ng palay. Wow. So ano ang dapat gawin Congressman Montemayor, sir? Effective na bukas itong Executive Order number 39 ng Pangulong Marcos. Kung kami po ang masusunod, tatanungin nyo. Anong rekomendasyon po ninyo? Mabuti siguro, isuspend po na yan, implementation yan. At makipagkonsultahan muna sa mga affected sectors. Kasama na po dyan siyempre yung farmers natin at pati na po yung mga retailers. Kasi hindi lang po farmers ngayon ang nagkakaproblema. Pati po yung mga retailers, sabi nila malulugi daw sila. Dahil ang pili po nila ng palay at binibenta po sa mga palengke, mahal na po. Kaya kung susunod sila dun sa 41 o 45 pesos, luging-lugi daw sila. Ano naman po ang masasabi ninyo na posibleng ikonsidera ng pamahalaan na bigyan ng ayuda ang mga retailer sakaling ipatupad na nga ito, sir? Ang ano ko dyan, bakit ngayon lang pinag-uusapan yan? Sana bago ipatupad yung EO o bago nilabas yun, dapat nagkaroon na po ng di ba? Pag-uusap na ihanda na po yung mga ayudang ibibigay. Hindi kaya po ngayon, inuna po yung yung pagbaba po ng presyo. Maximum price, saka lang pag-uusapan. Kaya lang Congressman Montemayor, sir, pagka hindi naman in-implement itong Executive Order number 39, baka naman ang mga consumers mahirapan pong maghanap po ng mabibiling murang bigas ngayon. Consumers naman po ang magsasuffer, Congressman, sir. Opo, ang suliranin ngayon ay kung paano naman kung yung retailer dahil masyado nalulugi na po sila, itigil na muna nila yung kanilang pagbibenta. Lalong bumaba nga yung presyo, gawa ng EO, pero wala ka naman masyadong mabibili sa palengke. So, hindi po ba parang, Sir Leonardo, parang ang kumikita lang po rito ay parang yung mga traders kasi sabi nila, ang mga ibinebenta daw na bigas ngayon sa pamilihan ay naangkat na mula sa mga magsasaka ahead na sa murang halaga. May aspetong ganyan din po. Siyempre, yung ibang mga trader, nung pinili po nila yung bigas nila, ay yung palay, medyo ang papapanon. Pero meron ding mga traders na bago lang makabili, mataas po yung pili nila. So, depende po kung kailan po nila nabili po yung kanilang palay. Ayan. So, anong klaseng ayuda po ang gusto ng mga farmers ngayon, Congressman Montemayor, sir? Ano yan, Bea? Medyo choppy. Ayan. Ano po ang hinihiling po ng hanay ng mga farmers po ngayon? Aside dito sa suspindihin mo na huwag mo na implement. Sorry, choppy po yung ninyo. Ayan. Anyway, so ano po ang inyong panawagan? Apila sa ating pamahalaan, Congressman, sir?
Hello? Congressman, ano pa inyong apila? Meron po ba kayong panawagan sa gobyerno? Naku, nawala talaga. Wala na. Naku, anyway, Congressman sir, dating Congressman Leonardo Montemayor at chairman ngayon ng Federation of Free Farmers. At ang sabi po mahabigan ng Federation of Free Farmers, sana ay huwag daw munang ipatupad ang EO 39. Executive Order number 39 na nagpapatupad po ng price ceiling sa presyo po ng bigas. Ayan, lugi daw. Lugi daw po ang mga farmers. Samantala, formal nang ipatutupad ang price ceiling sa bigas bukas September 5. Sa bisa ng Executive Order number 39 ng Pangulong Bongbong Marcos, na 41 ang presyo ng regular milled rice at 45 pesos naman ang well-milled rice. Although na ito ay pabor sa mga nakaraming mga consumers, mga mamamayan. Ginawa ng Pangulong Marcos ang katusahan kasulad ng hindi mapigil ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado nitong mga nakalipas na ilang linggo. Nagpaalala naman ang Department of Trade and Industry na ang sinumang mahuhuling hindi susunod sa price ceiling ay maaring marap sa kasong administratibo at multang 1 milyon. Wow! Ganong kikitain lang yan tapos multa sa milyon, ha? Buti walang kulong, ano? Samantala, posibleng ikonsidera ng pamahalaan na bigyan ng ayuda ang mga retailer na malulugi sa implementasyon ng price ceiling sa bigas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, handa siyang makipagdialogo sa mga retailer na nangangambang malulugi dahil higit 50 pesos ang binibiling bigas sa traders. Hindi umano manhid ang gobyerno at maghahanap ito ng solusyon sa masamang epekto ng Executive Order 39. Nauna rito umapila si DTI Assistant Secretary Agaton Uvero na sa rice retailers na magsakripisyo muna para makasunod sa price ceiling alang-alang sa publiko na namamahala na sa halaga ng bigas. Hatawin natin ang mga report. Sunayin natin ang report mula sa Malacanang. Ako, eto na yung reklamo ng mga retailers ng bigas. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pinawi ang pangamba ng pagkalugi ng mga retailers ng bigas. Abay, paano ang gagawin ng Malacanang Mislet? Kahit napagbali-balik ta rin mo, talagang malulugi ang mga retailers niyan. Dahil kung binili ng mahal yung bigas, pagkatapos ibebenta sa mura, lugi. Lugi agad yun, mati. Paano ang gagawin ng gobyerno para hindi malugi ang mga retailers? Arrest number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay ni Thea, nagpaliwanag si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga ginagawa ng gobyerno para maibsan ang pasakit sa rice retailers ng utos nitong price ceiling sa bigas. Sa kanyang mensahe bago umalis patungong Indonesia, pinawi ng Pangulo ang pag-aalala ng rice retailers. Ayon kay Pangulong Marcos, pansamantala lang naman ang itinakdang price cap. Tiniyak rin ito na may ipamamakaging ayuda sa mga retailer na maaapektuhan. Inaasikaso na anya ngayon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang listahan ng mga retailer na bibigyan ng tulong pinansyal. Sabi ng Pangulo, kinakalkula lamang ang magiging lugi dahil sa price cap at ihahanda naman ng DSWD ang pondo para mabigyan ang retailers ng katumbas na tulong. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Susilet Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, 2 bilyong piso naman ang ilalaan pang ayuda sa mga rice retailer na maapektuhan ng implementasyon ng rice ceiling. Idetalye mo saan kukunin. RH12 Milky Riganan, Manang Milky. Nakayateya, inatasan na ni House Speaker Martin Romualdez ang House Committee on Appropriations na hanapan ng pondo para mabigyan ng ayuda ang mga rice retailer na naapektuhan ng itinataw na price ceiling sa bigas. Ayon kay Romualdez, tinatayang 2 billion pesos ang pondong ilalaan sa planong ayuda para sa mga rice retailer. Sabi ni Romualdez, inatasan niya na si ako Bicol Party List Representative El Caldeco, chairman ng komite, na agad makipag-coordinate sa Department of Budget and Management. Tugon ito ni Romualdez daw sa reklamo ng mga rice retailer
na malaki ang malulugi sa kanila dahil mahigit sa 50 pesos per kilo ang kuha nila sa traders. Bilang tugon, sinabi ko, titiyakin niyang mabibigyan ng pondo ang ayuda sa rice retailers habang tinatakalakay sa Kamara ang panukalang 2024 national budget. Una rito, hinamon ng House Speaker ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Bureau of Customs na lalo pang palakasin ang monitoring sa pressure supply para daw hindi masayang ang layunin na Executive Order 39. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Kailan ba ipamahagi kasi yung kalahating bilyong bigas na nirate sa Bulacan? Oo nga. Antay ko bang amagin yun, Lakay? Kaya nga. Baka mabulok pa yan. Baka mamaya binukbok na yan saka ipamimigay. Samantala dumagat tayo sa Senado. Baklag sa classroom sa matatagalang pang matugunan ayon sa DepEd. Mabilis bang naipasa ang budget ng Office of the Vice President Raymond at saka Department of Education? Ayan, si Senator Risa Hontiveros lang yata ang nagtanong kay Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Kaya lang siyempre maraming senador na kaibigan nila ang to the rescue. At may punto rin si Senator Bong Revilla. Ayan. Inter-parliamentary courtesy kaya hindi na masyadong pinahirapan. Ayan, dinikdik. Inimbistagahan ang budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Natanong din ba Raymond yung Intel confidential funds? RS number 28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, matatagalan pa upang masolusyonan ang problema sa kakulangan ng mga classroom sa mga public schools. Ito ang inamin ng mga opisyal ng Department of Education sa budget deliberation sa Senado. Ayon kay Undersecretary Ipemaco Densing, 5 hanggang 6,000 classrooms lang kada taon ang kayang maipatayo. Malayong-malayo sa record na 159,000 na backlog sa ngayon sa mga classrooms. Paliwanag ni Densing sa mahigit na 5,000 classrooms sa target na maitayo ay 711 pa lang ang naipagagawa. Ito ay dahil sa mabagal na release ng Special Allotment Release Order o SARO. Ang SARO para sa pagtatayo ng mga classrooms para sa 2022 ay lumabas lang noong Oktubre 2022. Ang maganda para sa 2023 ay may target din na 5,133 na ito yung classrooms at buwan ng Mayo ay nailabas na ang SARO para sa 15.1 billion pesos. Doon sa katanong, itong si Secretary Sara Duterte na siya ring ating Vice President, siya ring kalihim ng Department of Education, kaya maghapon siya sa Senado, Mayor. Maghapon? Matagal din pala. Akala ko mabilis lang. Ay, hindi rin. Yan ang medyo kaibahan, Mayor. ang maganda dito, Mayor, kung natatagalan yung iba, nabibigyan din siya ng pagkakataon na magpaliwanag tungkol doon sa mga kontrobersiya sa kanyang opisina. Kasama na dyan yung intelligence fund. Mga security. Yung security niya na 433, inamin naman nila yon. Tapos may confidential fund daw na nung 2022. Bakit biglang wala naman doon sa original budget pero nung pumasok sila sa kalahating taon ay biglang nagkaroon sa dulo at ginastos na 125 noong Disyembre. At least nabigyan siya ng pagkakataon, Mayor, na may paliwanag yung mga kontrobersiyan yung kaya't almost 2 hours na tumagal yung budget deliberation para sa Office of the Vice President, Mayor. Pero approve na yung budget ng OVP at DepEd? Na-endorse na, Mayor. Na-endorse na yun at darating sa yung DepEd ang medyo baka kung magkakataon baka magkaroon sila ng second round para sa sagutin yung mga tanong ng mga senador. Pero kahit paano, tapos na si Senate Minority Leader Coco Pimentel at si Senator Risa Hontiveros na madiin yung mga tanong nila sa kanila, Mayor, tungkol doon sa pamamalakad sa Department of Education. Ayun, sino nga magtanong? Si Senator Coco, si Senator Risa?
Pareho sila, Mayor, dahil sa bagay kay Senator Pogo kasi ang tinarget niya yung intelligence fund na 150 million. Mhm. Sabi kasi niya kung talagang maraming mga binanggit si Yusek Mike Poa na siyang malimit na pinagsasalita ni VP Sara tungkol sa education, ay sabi ni Senator Pogo sana i-priority mo na yung mga classrooms dahil sa 150 million pesos at 2.5 million per classroom, 16 na classrooms yun ang maipatatayo sana for the whole year. Madadagdag sa mga classrooms natin kung huwag nang maglagay ng intelligence o confidential fund na 150 million pesos. Ayan, kaya lang tinapos yata ng medyo maaga dahil nag-Alessandro ang Senator Bong Revilla. Yun, alam mo naman yung kasi kung minsan pag yung medyo mahaba na yung usapan kaninang umaga, humingi ng 10-minute break. Pagbalik nila, ayun na, lahat na yung mga nakapila kasi yung mga magtatanong dapat Senator Tolentino, Senator Jingo Estrada, Bong Revilla, Bato de la Rosa, mukhang, ewan ko kung anong nangyari doon sa break. Pagbalik nila may motion to terminate the deliberation na kaagad, Mayor, at agad namang naaprubahan, kaya natigil na. But anyway, nabigyan naman ng pagkakataon sila Senador Risa Ontiveros na tinanong tungkol doon sa iba't ibang mga usapin na bumabalot sa Office of the Vice President. Pero babalik pa ang Vice President Inday, Secretary Inday, next week o this week sa Senado. Kung babalik man sa Mayor, baka tungkol na sa education, hindi na sa OVP. Okay. Maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Atas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Samantala, Philippine Coast Guard rumisponde sa oil spill mula sa lumubog na tugboat sa Cebu. Ang detalye natin sa atin ni RHA Christian Manyo. Christian. Lakayat nagdulot nga ng oil spill ang nagkaaberya at lumubog na tugboat na may pangalang Tukbo 2 sa katubigang bahagi ng Naga City sa Cebu. Agad na respondehan ng Philippine Coast Guard at nag-deploy ng oil spill boom at absorbent pads para mapigilan ang pagkalat ng langis. Sabihin naman ng Philippine Coast Guard, minimal lamang ang namataang oil spill na kanilang mahigpit na pinapantayan. Patay sa initial na investigasyon, nagkaroon ng sira sa steering portion ng engine room ng tugboat at unti-unti ring pinasok ng tubig mula sa nakitaang butas. Sinubukan pang rumisponde ng dalawang tugboat sa aberya, ngunit di na nito nakayanan dahil na rin sa masamang kondisyon ng dagat. Kaya naman nagdesisyon ng mga ito na mag-abandon ship bago pa man tuluyang lumubog ang nastatic tugboat. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian. Babalikan po natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Ako malungkot sa mga marami estudyante sa University Belt na sumasakay sa LRT1 at LRT2. Hindi pinagbigyan ang kahilingan sa DOTR na huwag muna ipatupad ang fare increase. Samantala, lumang pader biglang gumuho. Ilang kabahayan na bagsakan sa Valenzuela, isa ang patay. At ang kontrobersyal na dating pulis na si Wilfredo Gonzales, tinatasang isoli ang kalahating milyong pisong tinanggap niyang retirement pay. Ang detalye po ang mabalitang yan sa pagbabalik natin palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Hermana Rosie Sarangaya, ganap na alas 4:49. Nako, malungkot na balita. Ibinasura ng Department of Transportation Rail Regulatory Unit ang motion for reconsideration ng grupong bayan na itigil ang pagtaas ng pasaya sa LRT1 at LRT2. Sa report na pirmado ni DOTR Railways Regulatory Unit Undersecretary Cesar Chavez, parang kilala ko to Sounds family lakay. Nakasaad daw na walang conflict of interest sa pagiging chairperson ng
LRTA ni DOTR Secretary Jaime Bautista na petitioner ng fare increase. Kaya walaan niyang nakitang dahilan ang ahensya para baliktarin ang desisyon at ipatigil ang fare increase. Matahanda ang tumas na sa 35 pesos sa end-to-end trip sa LRT1 at LRT2 simula noong buwan na Agosto para ang dagdag singil sa fare increase ay gamitin naman sa pagpapaganda ng serbisyo ng mga tren. Samantala, lumipad na patungong Indonesia si Pangulong Bongbong Marcos para sa 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ilan sa mga kasama ng Pangulo sa biyahe sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DTI Secretary Alfredo Pascual. May bitbit din ang presidente na delegasyon ng business sector na manghihikayat ng mga negosyanteng mamuhunan sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng DFA na may hiwalay na bilateral meeting si Pangulong BBM sa mga leader ng South Korea, Vietnam, Cambodia at Timor-Leste. Samantala, ipinasosoli naman ng Philippine National Police ang mahigit na kalahating milyong pisong retirement benefit ni Wilfredo Gonzales. Ang dating pulis na nanakit at nagkasa ng baril laban sa isang siklista sa Quezon City kamakailan. Ayon kay Police Brigadier General Nino David Rabaya ng PNP Retirement Service, abot sa 588,000 ang tinanggap ni Gonzales bilang separation pay. Nag-retire si Gonzales noong 2016 matapos sumapit sa mandatory retirement age, pero na-dismiss sa serbisyo noong 2018 dahil sa kasong grave misconduct. Nauna nang tinanggalan ng karapatang magdala ng baril si Gonzales matapos mag-viral ang kanyang pananakit at pagkasa ng baril sa isang nakaalitang siklista. Sa iba pang balita, patay na ang lalaking nabagsakan ng gumuhong pader sa Feliciano Street, Mapulang Lupa, Valenzuela City. Namatay matapos mabalian ng mga buto sa iba't ibang parte ng katawan si Reynaldo Medino Maraya, 65 taong gulang, at namatay sa Philippine Orthopedic Hospital kaninang umaga. Kasama ang bahay ni Maraya sa mga bahay na nabagsakan ng gumuhong lumang pader na ginagamit na dingding ng mga bahay sa Feliciano Street. Samantala, may utos si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na huwag na munang pabalikin sa kanilang bahay ang 27 pamilya o 100 katao. Sabi pa ni Mayor Gatchalian, delikado na ang lugar at hahanap na lamang ang LGU na malilipat ang lugar ng mga apektadong residente. Samantala, naniniwala ang defense and security expert na mas titindi pa ang atensyon sa West Philippines dahil sa bagong mapa ng China na 10 dash line. Ang bagong mapa ng China ay meron ng 10 dash line na sumasakop sa Taiwan at sa halos buong West Philippine Sea. Pero ayon kay Professor Romel Banlawi, titindi ang tensyon sa mga pinagagawang teritoryo kung hindi mag-uusap-usap ang mabansa na apektado ng bagong mapa ng China. Gandang paliwanag ni Professor Romel Banlawi. Mag-i-intensify ang tension kung hindi natin ibubukas yung communication among parties concerned. Kasi nagkakaroon talaga ng tension kung hindi nag-usap yung mga parties in order to manage their differences. At kung hindi mag-exercise ng self-restraint yung mga parties at patuloy silang magsasagawa ng mga unilateral activities. At silang paulit-ulit kong sinasabi na kung walang proper coordination at ini-intensify ng bawat parties yung kanilang unilateral activities, talagang nire-raise natin yung security tension sa area na yan. At may pagkakataon pa para i-de-escalate yung existing tensions sa pamamagitan ng pagbubukas ng pag-uusap ng mga parties. Samantala, nagsasagawa ngayong araw ng bilateral sale ang bansang Pilipinas at Estados Unidos sa katubigang bahagi ng Palawan. Ayon sa AFP, layo ng nasabing aktibidad na pagtibayin ang operational interoperability ng Navy ng dalawang bansa. Gamit nila sa Division Tactics Rehearsal ang guided missile warship
ng Pilipinas na BRP Jose Rizal at missile destroyer ng US na USS Ralph Johnson. Pahayag ng ahensya makatutulong sa maritime doctrine ang pagpapalitan ng galing at kakayahan ng Pilipinas at Estados Unidos. Patuloy rin umano makikilahok ang AFP sa mga bilateral at multilateral activities para mapalakas ang kanilang kakayahang protektahan ang soberenya at teritoryo ng bansa. Samantala, inabsolto naman ng Manila Regional Trial Court Branch 16 ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa dalawa nitong kaso. Batay sa desisyon ni Judge Janice Yulo Antero ng Manila RTC Branch 16, absuelto si Espinosa sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Nag-ugat ang kaso sa pagsalakay ng mga pulis noong August 2016 sa bayan ng mga Espinosa sa Albera, Leyte. Sa records ng korte, wala si Kerwin Espinosa sa bansa sa panahon ng raid. Matapos umalis ng Pilipinas kasama ang kanyang pamilya noong June 21, 2016 at nagtungo sa Malaysia, Hong Kong at Abu Dhabi. Kinusan noon si Espinosa at pinadeport mula Dubai at sinundo ni dating PCSO board member Sandra Cam. Sinabi ni Atty. Raymond Palad na may naiwan pang dalawang kaso laban kay Espinosa na may kinalaman sa illegal drugs at dalawang kaso ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Samantala, arestado ang isang pulis at estudyante sa Pasay City sa pangingidnap sa isang Chinese national. Kinilala ng pulisya ang 39 anyos na suspect na si Police Staff Sergeant Lord Jean Antonio na nagpakilalang Master Sergeant at miyembro umano ng CIDG. Kasabot nito ang estudyanteng si Nelson Antonino Jr., 20 taong gulang. Sa report ng Pasay PNP, nagsumbong ang isang Malaysian national sa illegal na pagkakaaresto sa kaibigang babaeng Chinese national na si Zhao Yunxing dahil umano sa human trafficking. Anya, nanghihingi din ang mga suspect ng ₱250,000 kapalit ang kalayaan ng biktima. Nailigtas naman ng pulisya ang biktima na na-detain ng mga suspect sa isang hotel sa Pasay at na-recover ang isang 9mm na baril, mga bala, iba't ibang uri ng ID at iba pa. Kasama tayo, Miss Teya. Mas maraming Pinoy daw ang bibili ng kanilang pangailangan ng tingi-tingi. O yan. O sachet. Dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon kay Bea Coronel, Client Manager ng Kantar Philippines, mas pinipili ng mga tao ang tingi-tingi sa araw-araw kaysa bumili ng marami o kaya bulto-bulto. Sabi ni Coronel, ito ay matapos ilabas ng Kantar ang pinasikat o fast-moving consumer goods. Nanguna na rito ang Lucky. Ayan, Lucky Me ba ito? Ayan, kung saan 98.9% ang katumbas ng higit 27 million ang namimili ng produktong Lucky Me. Kalaki nila, ano ha? Sunod naman dito ang coffee brands katulad ng Nescafe at Coffee Co at Jim's Coffee. Ayan. Pang-apat ang Silver Swan at pang-lima ang soft drinks giant na Coca-Cola. Sabi pa ng Kantar, nakakaagit sa mga tao kapag ibinebenta ng nabanggit na brands ang kanilang produkto dahil malapit lamang sa mga ordinaryong mga mamamayan at nabibili siyempre sa mga sari-sari stores. Oo, lakay. Pag kami barya ka, makaka-afford ka na. Showbiz, Miss Teya. Impersonator ni Taylor Swift sa Pilipinas na si Taylor Shish, nakikilala na rin abroad. Diba talaga ang mga karakas ng mga Pilipino? Iba ang Noipi. Yes, lakay. Idetalye mo, Aliyah Ikatlo, the 4th. Aliyah. Miss Aliyah. Mukhang nakikinig pa ng soundtrack ni Taylor Swift, si Nanonood Aliyah. pa yata ito ng K-pop o kaya ha? Nagki-K-pop. Akala ko siya, babacktrack siya ng mga concert ni Tay-Tay. Balikan po natin ang balitang showbiz ni Aliyah makalipas ang 1 linggo. Ayan. Anong nangyari sa'yo? Konti pa ang push, lakay. Darating din yan. Nakatulog. At mawawala ng pag-asa, lakay. Si Taylor Swift to. Ganun ba? Tsaka si Taylor Shish. Ba't nakakanta ba si Miss Aliyah?
Hindi ko alam, baka yun nga yung ginagawa niya, baka nagpa-practice, baka nag-vocalize pa siya. Tagal. Ano paborito mong kanta ni Tay-Tay? Ni Taylor Swift. Oo, Lakay. Gustong-gusto ko yung yung I Went to Your Wedding. Ano, I Went to Your Wedding? Walang ganon, Lakay. Wala ba yun? Oo. Please release me. Bakit? Sige, ato na si Miss Aliyah. Tagal nito. Overtime na tayo. Miss Taya, pasensya Maraming salamat, Miss Aliyah. Nandyan na, Lakay. Oo, Lakay at Miss Taya, halos lahat nga ng mga Pinoy ay kilala ang singer na si Taylor Swift. At no surprise na nga na ang napakahabang listahan ng achievements nito. Mula sa pagiging timeless singer, Forbes' highest paid woman in music noong 2016, milyong-milyong streamed albums at sold-out concerts. Kung meron tayong Taylor Swift sa international scene, ay meron din tayong Taylor Shish. Itong Pinoy impersonator ni Taylor ay sikat na rin ngayon at nitong nakaraang buwan nga, Lakay at Miss Taya, ay umabot sa 5,000 Taylor Swift fans ang nanood sa kanyang performance sa isang mall sa Taguig. Sarili na siyang concert. Oo, tinalo pa ang mga local artists natin at kuhang-kuha nito ang makikintab at magagarang suot ng singer tuwing may concert. At syempre, sinisikap ring i-achieve ang makeup look nito. Si Taylor Shish, o mas kilalang Mac Coronel sa totoong buhay, ay isang 28-year-old na call center agent sa umaga. At tuwing pagsapit ng 6 o'clock p.m., ay nagtatransform na into Taylor Swift. Lakay at Miss Taya, ang salitang shish, ayon sa dictionary.com. Siya rin ba yan? Yan siya yan, Lakay. Yan. Diba? Hawig na hawig, Lakay. Hindi naka-Amerikana, siya rin yan? Hindi, Lakay. Yun ang anchor sa Good Morning America. At ang salitang shish nga, para sa kaalaman ng karamihan, ay anong shish? Ayon sa dictionary.com, ay ginagamit to express exasperation. Pero sumisikat ito bilang expression sa mga Gen Z. Shish! At hindi na nga lang sa local scene pinag-uusapan si Taylor Shish, kundi pati na rin abroad. Ang viral sensation na drag performer ay na-feature sa Washington Post, Good Morning America at iba't ibang online international platforms. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Aliyah. Naibalita ba ito ni Rear Admiral Balilo, Mr. Ray Sibayan, Mr. Reggie Espiritu, yung mangistang tinangay ng nahuli niyang malaking isda, ha? Sa sobrang laki, 5 days siyang nagpalutang-lutang sa dagat, ha? Ayan. At unang nakita ang ng MV Maxwell galing sa Australia, ha? Sa sobrang laki daw po na isda ay nahila papaloy sa karagatan ng Jansan. Umabot hanggang Davao Oriental. Lupit naman yan. Siya ang nabingwit ng isda, Lakay. Ayan, ano yan? Pating o malaking tuna ba yan? At yan na ang kabuhan natin palatuntunan break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss O, Karen O. Yong. Bye-bye. Stay safe.